si Senator Risa Hontiveros kumontra sa satsat na pahayag nitong si Marcoleta ukol sa eksperto sa West Philippine Sea, mga kababayan. At dito, maliwanag na sinoplak ni Senator Risa Hontiveros, ito pong si Senator Rodante Marcoleta. So ito, i-play po natin. At ito pong video ito ay kinikredit natin dito po kay DAE News Philippines, mga kababayan. Kanya po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. So ito, i-play na po natin, mga kababayan. Si retired Justice Antonio Carpio, si Batong Bakal na profesor sa UP, satsat ng satsat sa ating media. Mr. Chair, may I interject? I am not yet finished, Mr. Ouch! Chair. I will request with the indulgence of the Let me finish. Senator Let me Marcoleta, finish. just I want to finish interject. my statement. If I may follow Just to finish upon my the statement, immediate Mr. Chair, and then I will Mr. allow her. Salamat po. No, I'm asking the chair's permission, sir. I can wait until after Session the is Senator suspended. Marcoleta. Wag po sana nating sasabihin na ang mga sinasabi ni na Commodore Tariela, retired Senior Associate Chief Justice Carpio at isa pang binanggit kanina ay mga satsat. Dahil mga seryosong pananalita nila iyon. Grabe, matindi to. Albano, Honorable Marcoleta. Good morning, General, sir. You were asked about the West Philippine Sea, and you just mentioned that you are obliged to protect our maritime rights. Did I hear you right, General? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Were you brief as to the extent of our West Philippine Sea? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Per our mandate in the AFP, we assert our Habang padami ng padami, habang patagal ng patagal, parami ng parami yung palpak ni Senator Rodante Marcoleta. rights to protect the rights of to protect our rights in the WPS and in the Philippine Army. Our primary concern is to protect the community and to secure the land, Your Honor. Yes, General, I believe you. That is your mandate. You have to protect our maritime rights. I'm asking you, do you have an idea as to the extent of our maritime rights as regards the West Philippine Sea? Hanggang saan po yung ating maritime rights if we speak about the West Philippine Sea? Hanggang sa mga teritoryo natin o yung sakop na teritoryo ng ating Thank bansa. you, Mr. Chair, Your Honor. To my knowledge, our maritime rights is based on the decision of the 2016 arbitral ruling and based on international order, Your Honor. Tama. So based on the international order and the maritime or the arbitral ruling of 2016, what does it say? Hanggang saan po? General, simple po yung tanong. Ang hangganan lang po tinatanong ko. So, sinasabi po ninyo, international order or the arbitral tribunal, ano pong sinabi niya kung saan ang hangganan ng ating West Philippine Sea? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. With regards to the extent of our 100 nautical rights, miles. to my knowledge, it is we have to practice or we have to assert our rights up to 200 nautical miles as part of our Tama. EEZ, Your Honor, as well as to maintain our territorial integrity, Your Honor. Mr. Chair, ang tinatang ko po ay hanggang saan ang extent ng ating West Philippine Sea sapagkat tama naman po na kailangang ipagtanggol po natin ito. Wala pong debate doon, General. Hindi, sinabi na nga mga kababayan yung yung 200 nautical miles. Kung dadagdagan yon, sabihin na rin mga kababayan yung salita na ganito. Yung sakop ng 200 nautical miles and then yung mga isla na talagang na-occupy na ng ating bansa na atin naman nga talaga. Katulad yung mga Kalayaan Island Group at katulad ng mga Pag-asa Island at yung mga isla na kung saan may nakatira na mga kababayan Pilipino po natin na atin talaga naman. Ano po at teritoryo po natin o parte ng mga teritoryo ng ating bansa. Wala pong makakaiwas doon sa pananagutan. Ipagtanggol po natin ang saganang atin. Kaya nga po natin tinawag na West Philippine Sea. Hindi ko po tinatanong sa inyo yung 200 nautical miles. Kasi po yun ay tumutukoy lamang doon sa exclusive economic zone. Ang ibig po ba niyong sabihin, General, yung exclusive economic zone at saka yung West Philippine Sea, pareho?
di ba yun na nga yung Thank mga you, kababayan? Mr. Chair, Your Honor. To my knowledge, Your Honor, I refrain to. Mr. Chair, if I may. If I may interject. I think Yes, the Honorable, nominee Estrada. is not competent of answering the questions with regard to the West Philippine Sea. Maybe we can ask other competent nominees to answer the questions that, from Senator Marcoleta. Thank you. Tama. The chair would like to. May I know what is your Dahil mukha atang nahihirapan si General. position, General? Assignment. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Currently, I'm serving as Infantry Brigade Commander in the Philippine Army of. So you're not privy to the situation and the condition of the West Philippine Sea? For the Philippine Army, sir, our mandate is to support the effort of the Philippine Air Force and the Philippine Navy. And part of that is to enhance our maritime domain awareness, Your Honor. But mostly on our communities in our respective area of responsibility, Your Honor. Honorable Marcoleta. Mr. Chair, kasi po, kaya ko lang naman binibilibor ang isyong ito dahil sa tanong po ni Congressman Albano. At tama naman po yung sinagot ni General. Ipapagtanggol naman talaga natin ang ating maritime rights, sabi niya, in the West Philippine Sea. Alam po ninyo, Mr. Chair, kung hindi po kasi natin alam ang hangganan ng saganang atin, pati po yung mga fiscal policies natin magkakaproblema eh. Ito nga mga kababayan, basahin ko sa inyo ha. Wait lang, kita ba? Ayan, ayan. Liwanag eh. Ayan yung sulat ha. Basahin ko lang sa inyo mga kababayan. Sabi dito, ang mga hangganan ng West Philippine Sea, nito ay tinutukoy ng 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone, EEZ, mula sa mga baseline ng kapuluan ng Pilipinas na itinatag noong 1978 sa pamamagitan ng Presidential Decree 1599. O tama naman yung sinagot ni General na 200 nautical miles mga kababayan na hangganan ng West Philippine Sea. Kasi tinatanong dito ni Senator Dante Marcoleta yung hangganan mga kababayan. Eh ngayon, nung sinagot ni General, bakit may iba pang cheche-bureching tanong, etong si Senator Dante Marcoleta at pinipilit niya pa rin yung hangganan kahit maliwanag naman na ang sinasabing hangganan ng West Philippine Sea eh yung 200 nautical mile mga kababayan na sakop ng EEZ ng ating bansa. Anyway, tuloy pa natin. Pati yung ating operational policy. Ano pong ibig ko sabihin, Mr. Chair? Eh yung lamang pagpapatrolya po ng halimbawa ng Philippine Navy, hindi naman niya alam kung hanggang saan. Hindi ba kailangan alam natin hanggang saan ang ating i-enforce ang ating mga batas? Yung enforcement po ng batas natin, dapat tukoy na tukoy po natin yung hangganan. Ang ibig po ba ninyong sabihin, General, sa kalakihan po ng Armed Forces of the Philippines, Wait lang, tuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, dapat tandaan ang ilang bahagi ng mga lugar na ito ay pinaglalabanan ng iba mga bansa, lalo na ang China, na may pag-aangkin batay sa kanyang 9-dash line. Sa patakaran noong 2016, ang isang international na hukuman sa The Hague ay tinanggihan ang pag-aangkin na ito ng China at kinikilala ang mga karapatan ng Pilipinas sa kanlurang dagat ng Pilipinas mga kababayan. So yan, yun yung sabi dito. 'Di ba? Ipinanalo natin yan nung 2016 mga kababayan. Yan nga yung sinasabi ng general ng tinitingnan nila dito ay yung arbitral ruling noong 2016. At ngayon mga kababayan, mukhang hindi ata naiintindihan yan ni Senator Dante Marcoleta. Anyway, tuloy pa natin. hindi po nila nabanggit sa inyo para sa ganun alam natin kung anong ating ipinagtatanggol. Yung isang Commodore sa Philippine Coast Guard, Yan na. nagpupunta sa lahat ng mga paaralan. Nagsasalita tungkol sa West Philippine Sea. Meron pa nga po ako nakitang reel sa social media, Mr. Chair. Ang una niyang tanong sa mga estudyante, mga kabataang estudyante, where's the West Philippine Sea? Siguro po, General, napanood na ninyo siya. Maraming pagkakataong pumupunta sa mga eskwela. Okay lang naman po yung ituro natin talaga eh.
Tulungan natin ang ating mga kababayan, mga estudyante, lahat. Ito yung tipo ng tao na pagkatapos bumanat, hindi makamove on. Kita nyo, inuungkat na ulit niya ngayon. Di ba, walang katapusan dito kay Senator Dante Marcoleta, mga kababayan, yung usapin na kung saan siya nagkamali. Gusto niya kasing palabasing tama siya. Ang problema nga, nagkamali na nga siya, mga kababayan, sa mga sinabi niya na i-give up na lamang po yung Kalayaan Island Group. At ngayon, mga kababayan, ibinabalik niya ulit yung usapin na yon at pinupunteriya at tinitira niya ulit yung mga tao na sumoplak sa kanya. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Para malaman nila, ano ba yung West Philippine Sea? Ang problema po, General, hanggang ngayon, wala pang nagdo-drawing ng West Philippine Sea. Marami pong nagsasabi sa atin, paulit-ulit na lang natin sinasabi ito eh. Kasi po, 14 na taon nang nakararaan, pinado-drawing po talaga. Pangulo na ng Pilipinas ang nagsabi sa magitan ng kanyang administrative order. 14 years ago, sinabi na po i-drawing ninyo ang mapa ng Pilipinas kasama ang West Philippine Sea. Sabi pa niya sa DFA, pagtulungan nyo ng NAMRIA para i-deposit ninyo yung mga mapa at mga kaukulang charts sa opisina ng UN Secretary General. At i-notify nyo lahat ang international organizations. Mr. Chair, ito po yung mga hakbang, ito po yung mga steps para sa ganun, mai-drawing natin ang West Philippine Sea. Hindi talaga tayo matatapos Bakit dito. hanggang ngayon po hindi na-drawing? Yun lang naman po yung tinatanong natin. Sasabihin na naman natin, Sabi ni Ada Tambio, hindi tayo makakatapos niyan para parang sirang plaka. Kaya nga, hindi tayo makakatapos dito, mga kababayan. Hindi kasi siya makamove on. paano natin natin? Paano po yung budget natin? Ang dami po bahin po natin ang ating GAA for 2026. Department of National Defense, Department of Natural Resources Environment, pati po siguro DOTR. Mapapansin niyo dyan, may budget na nakalaan para sa West Philippine Sea. Hindi po ba malinaw man lang dapat alam natin ang hangganan, General? Makikipagtalo ba kayo sa akin na importante pong matukoy natin ang hangganan ng ating West Philippine Sea? Masama po ba yun, General? Alam niyo, mga kababayan, konti na lang iisipin ko. Ang gustong mangyari dito ni Senator Dante Marcoleta, makita lang yung drawing, sapat na sa kanya. Di ba, mga kababayan? Wala na siyang pakialam doon sa knowledge na atin yung West Philippine Sea. Ang gusto niya mangyari dito, i-drawing yung West Philippine Sea, ilagay sa mapa, at pag nakita niyang naandudo na sa mapa, saka lang siya makaka-move on. Yun yung nakikita ko dyan, mga kababayan. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. We welcome the idea, sir, and rest assured that this will help us to understand more on the status of the WPS issue in the armed forces. And we assure you, Your Honor, that the armed forces will always follow the national policy direction of the government. Tama. And we will always follow the chain of command, the directive of our higher headquarters, Your Honor. Salamat po sa sagot ninyo, General. Sa mga tweet, sumasang-ayon po kayo na dapat lamang talaga matukoy po natin ang hangganan ng saganang atin. Tama po yun? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Hindi, tama po yun? Yes, Your Honor. Okay. Kasi po, General, maski po sa ating mga batas, tutukuyin ko na po, Republic Act 12064. Pag binasa po ninyo ang definition ng West Philippine Sea, tumutukoy po sa maraming bagay ng ating karagatan. Una na po yung ating Luzon Sea, yung ating exclusive economic zone, yung Baho de Masinloc Ano yun? Wait, ulitin nga natin. ng West Philippine Sea. Tama po yun? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Hindi, tama po yun? Yes, Your Honor. Okay. Kasi po, General, maski po sa ating mga batas, tutukuyin ko na po, Republic Act 12064. Pag binasa po ninyo ang definition ng West Philippine Sea, tumutukoy po sa maraming bagay ng ating karagatan. Una na po yung ating Luzon Sea, yung ating exclusive economic zone, yung Baho de Masinloc, and the maritime features of the Kalayaan Island Group. Kaya kailangan po nating matukoy talaga. Yun lamang po. Meron tayong definition sa batas. Meron tayong kautusan ay binigay sa NAMRIA at sa Department of Foreign Affairs, i-drawing na yung mapa upang makilala na kung nasaan talaga ang West Philippine Sea. Tingnan po ninyo, General.
1953, kung inyo pong susuriin ang mapa ng daigdig, lalo na ang karagatan. Yung ating Eastern Seaboard, nandun po yung Philippine Sea. 2000 po, dinrawing uli yun. Kasi po, every now and then, dinudrawing talaga yun. Nandun po pati coordinates, pati charts. 1953 pa po, or 74 years ago, ng Philippine Sea, nakadrawing talaga doon. Pati ang mga coordinates niya. Kung nagawa po natin na i-drawing ang Philippine Sea on the Eastern Seaboard, bakit hindi natin kayanin i-drawing uli ang West Philippine Sea on the western side of our country? Yun po talagang dapat natin gawin. Pagsikapan. At tinatanong ko nga po Hindi, dapat ang pinatawag niya dito mga kababayan, yung NAMRIA at saka yung DFA. Yun ang dapat pinatawag niya dito, hindi yung ang ginigisa niya dito mga kababayan ay yung general. Kasi ang pinoproblema niya dito, yung mga itinatanong niya dito, ay ang makakasagot lang naman niyan, yung NAMRIA at saka po yung DFA mga kababayan. Kasi yun nga yung binanggit niya kanina na inutusan ng dating presidente about po dito sa West Philippine Sea na ilagay na nga sa mapa mga kababayan ang West Philippine Sea. So dapat ang tinatanong niya dito, yung NAMRIA, hindi po yung general. Anyway, tuloy pa natin. kaya po nagpatawag pa nga ako ng Nagawa po ako ng resolution, pinatatawag ang NAMRIA, pinatatawag po lahat ang may kinalaman yan sa ang pagdodrawing tama. ng ating West Philippine Sea. Meron daw pong sumagot, kamakailan lang. Samantalang alam ko po, sa March 12, bukas po, uumpisan sana nating ayusin ito. Ewan ko po kung totoo, meron daw sumulat sa Department of Foreign Affairs at saka sa DND, hindi raw po daw pwedeng pag-usapan sapagkat ito po ay nag-involve ng national security. Tama. Mr. Chair, si Commodore Tariela, si retired Justice Antonio Carpio, si Batong Bakal na profesor sa UP, satsat ng satsat sa ating media. Mr. Chair, may I Yan. interject? Yan, Let yan. me finish, Mr. Chair. I will request with the indulgence of the Let me finish. Senator Let me Marcoleta, finish. just I want to finish interject. my statement. If I may follow Just to upon finish my the statement, immediate Mr. Chair, and then I will Mr. allow her. Salamat po. No, I'm asking the chair's permission, sir. I can wait until after Session the is Senator suspended. Marcoleta. Thank you, Honorable. Nagtaka lang po kasi ako, Mr. Chair, kahapon. Bigla na lang nangyari na sumulat daw daw po, kaya hindi ko po nalam kung totoo. Pero sinabi po ni Chairman ng Foreign Relations, kagabi lang, na defer muna yung aming meeting o hearing bukas dahil nga po ang daw po hindi ko po sinasabi, sumulat daw po ang pati NAMRIA at ang DND na ang matter na to will involve national security. Kailan po ako nagtaka sapagkat yung mga iba na nagpunta sa media nagsasalita about West Philippine Sea, wala naman pong nagsasabi na huwag ninyong pagtalunan yan. Yun po ay media pa po yun kumakalat sa buong Pilipinas. Kaya minabuti ko na pong dito namin pag-usapan, dito na lang sa Senado, pagkatapos sasabihin nila. Eto, may tanong ako sa inyo mga kababayan. Natuloy na ba yung pag-uusap nila, yung friendly debate nila ni former Chief Justice Antonio Carpio? Eto, tanong lang naman, natuloy ba yung debate nila? Kasi mukha atang hindi natuloy Kasi biruin nyo, ang tagal na nun. Siguro may 1 buwan na yung nakalipas after po nung paghahamon ni Senator Dante Marcoleta. Pero mukhang hindi na po ata natuloy yon. Lalo na't may mga nag-alok na mga kababayan. 'Di ba? May mga nag-alok na ng mismong pagdadausan nung kanilang debate. Pero ang tanong, natuloy ba yon? Comment nyo nga. Hindi. Hindi dahil hindi sumipot si Marcoleta. O hindi niya napinansin, ganun ba? Anyway, tuloy pa natin. Kung totoo pong sinabi nila, nakakapagtaka naman. Bakit hindi natin dito pag-usapan? Anong national security ang involved okay. dito? Yun lamang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Honorable Marcoleta. Honorable Rizonto-Veros. Yan. Salamat, Mr. Chair. Ang akin lang po sanang interjection kanina na nag-submit ako dun sa tamang hiling naman ng colleague na magtapos sila and based on the ruling of the chair, ay wag po sana nating sasabihin na ang mga sinasabi ni na Commodore Tariela, retired Senior Associate Chief Justice Carpio at isa pang binanggit kanina ay mga satsat. Tama. Dahil mga seryosong pananalita nila iyon, kahit debate man sila o hindi. Nawawala yung boses. Hindi ko lang po alam kung ano ang pagkakaintindi po ng ating kasama ron. Pero yung satsat po, walang implication na masama yun. Kaya ko po ginamit yung salitang satsat. Kapag sila po yung nagsasalita, wala pong batayan Halimbawa po, yung sinabi ni Justice Carpio, hindi na po kailangan ng coordinates para po i-delimit natin ang exclusive economic zone. Mali po yun Magkakamali po, pati ang mga taong bayan maniniwala sa kanya sapagkat dati siyang magistrate ng Supreme Court.
Mali po yun eh. Ang dami Hindi, di dapat tinanggap mo na lang yung total naman ikaw yung naghamon. Dapat ituloy nyo na lang yung debate para makita ng taong bayan kung sino nagsasabi ng totoo at hindi sa inyo. Eh ang problema, sabi ni Kuya Lores del Rosario, umayaw si Bulldog, natakot daw mga kababayan kaya hindi natuloy yung debate. Marami pong babanggain na artikulo ng UNCLOS pag pinilit niya yun. Pati po yung mga pasabi, regular na reminders po ng opisina ng UN Secretary General. Kaya ko po sinasabing satsat. Yun naman pong professor sa UP. Ano pong pinagsasasabi niya? Nag-submit na raw po ng mapa ang NAMRIA sa United Nations. Satsat din po yun, Mr. Chair. Kahit nga po ngayon dito, matutukoy natin, i-open lang natin ang website kung alam po nung professor ng UP na wala tayong sinasubmit na mapa. Alam po ba niyo kung pinapakitang mapa ng NAMRIA? Administrative map, Mr. Chair. Ang administrative map only shows the political subdivisions of our country, regions, mga probinsya. Hindi po yun yung mapa na hinihingi po para sa ganon magkaroon ng hakbangin para finally ma-drawing natin ang West Philippine Sea. Marami pong proseso yun eh. Maraming proseso yun. Hindi pala niya naiintindihan, satsat na sila ng satsat doon. O, yung Commodore Tariela naman yan. Pinayagan ba siya ng CHED Galit na galit kay Commodore J. Tariela. na sabihin kung nasaan ang West Philippines? Hindi naman niya po tinutukoy eh. Pakinggan po natin yung kanyang discussion. Miski isa doon, kaya ko lang po nasabing ganun. Lumalabas sa social media, lumalabas sa mainstream media, buong Pilipinas nagtatalakay sila. Wala isa man na nagsabi that issue involves national security. Bakit po nung ako gumawa ng resolution para dito natin pag-usapan, formally, bakit biglang naging national security? Yun lang naman ang tanong eh. Hindi po ba mahalaga sa kanila na ayusin natin lahat dito? Ito po ang bagay, ito po ang formal, dito po mismo sa Senado. Dito po natin ayusin lahat ang hindi pinagkakaintindihan. Hindi yung radyo dito, TV dito, lahat sa halimbayan. Dito, yun ang gusto kong mangyari. So kung gusto niya, sila lang ang mag-usap mga kababayan at hindi po makialam ang taong bayan dun sa pinag-uusapan po nila. Eh ang problema kasi dito mga kababayan, kaya dapat talagang wag na matuloy ang hearing na yun ni Senator Dante Marcoleta. Kasi nga ipipilit niya lamang yung gusto po niya na patunayan na mali ang Pilipinas sa pag-angkin sa West Philippine Sea. Yun lang naman mga kababayan yung gusto niyang palabasin dyan. Bigla na lang naging nagkaroon ng national security. Nakakapagtaka naman, Mr. Chair. That's the only point. Salamat po sa sagot ninyo, General. Talaga pong kailangan lamang na talagang yung hangganan ng ganang atin, matukoy natin, madilimit natin, yun ho ang inihingi ng batas. 14 years ago. Yun po yung hahanapin ko sana sa NAMRIA. Bakit hindi niya ginawa 14 years ago na nakararaan? Para matulungan po kayo. Para hindi po kayo parang nasa kadiliman, hindi natin alam hanggang hangganan. Makatulong po sa inyo lahat yun. At tama po yung gagawin nyo. Ang mandato po ninyo, tama rin po yun. Protection na ng saganang atin. Pero pangkaraniwan na, kailangan alam natin ano ang hangganan ng saganang atin. Kaya pala siya naghihimutok dito mga kababayan sa hearing po ng Commission on Appointments, dahil hindi po natuloy yung hearing niya dapat ngayong araw, 12. Diba dapat may hearing siya ngayon, inimbitahan niya. Ito pong sina Commodore J. Tariela, itong sina former Chief Justice Antonio Carpio, at itong sina Batong Bakal, mga kababayan, si Prof. Batong Bakal. Kaso ang problema, hindi po natuloy yung kanyang hearing, kaya po siya nang gagalaiti dito. Diba, kung titingnan nyo mga kababayan, tama naman yung sinabi ni Senator Risa Hontiveros na hindi po satsat yung sinasabi ni na former Chief Justice Antonio Carpio at neto pong sina Commodore J. Tariela. Dahil yung sinasabi po nila mga kababayan ay based sa nalalaman po nila dyan po sa mga teritoryong sako po ng ating bansa. Maliwanag din naman yung sagot kanina nung general na ang hangganan ng West Philippine Sea yung 200 nautical miles. Tapos ang dating mga kababayan, pagdating kay Senator Dante Marcoleta, mukhang hindi pa siya sapat dun sa naging sagot nung general. Kaya nga mahirap pong kausap itong si Senator Dante Marcoleta. Tama rin po yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na mahirap po makinig sa kanya kasi ipipilit niya kung ano yung gusto po niya. Ano po mga kababayan? Pero kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa usapin po na yan? Ano po ang komento ninyo mga kababayan hingil po dito sa pagpupumilit ni Senator Dante Marcoleta about po dun sa hangganan ng West Philippine Sea mga kababayan at about po dun sa pagpapadrawing o pagpapamapa ng Pilipinas na kasama na
yung West Philippine Sea. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa usapin po na yan.